pala, may mga iniba kaming klase ng kulungan. So, nag-focus na kami. Hindi naman nag-focus, nag-try kami ng ganito kulungan. Kasi nga, yung naging problema namin nakaraan ay try nga pala kami nakaraan ng ganito klaseng kulungan. Kasi nga unang-una, mura, tsaka summer, mainit. Mainit kasi sa mga manok. Pero yung pinaka main problem talaga namin nun, or pinaka problema namin, yung mga sisiw na apakan pag nagpipisa na sila. So, nung nakaraan nag-hatch sa maliliit tulad niyan, maliit na pugad na yan, dyan lang yan, pan-display na lang yan. Tsaka may ito yung isa sa mga ginamit din namin na kulungan nakaraan. Din na gugulat na lang kami yung mga sisiw namamatay or may namamatay na sisiw. Kaya sabi ko sa bayaw ko noon, maghanap kami ng ganito crates, bumili kami. Naghanap kami dito sa amin. Tapos, yung idea kasi open. Maganda yung crates, lalo na ngayong summer, tulad niyan. Kahit nga, di ba, open space na siya, kita yun, hinihingal pa rin yung manok. Ben, baba ako na to. Ben, baba ako na. Love. And dito kasi yung bili natin amin nito is 20 ba isa. Sa pagkakalala ko 20, tapos ganyan na siya. Tapos ginawa ko na lang kasi yung bayo ko may mga ganito siya. Yung parang used na plastic. Ano ba to? Plastic wire? Chicken wire? Ganyan. Ayun na lang ginamit namin. Tapos nilagyan namin ng karton para medyo nakapa-curve or nakauka lang siya para hindi malaglag yung mga sisiw at mga itlog. And actually, ito yung isang naglilimlim, pero may mga kasama kami dito. Ito yung isa namin na nakapagpapisa na kami. Ito yung nagpisa po dyan, itong 18 na sisiw. Yan, ito po siya yung nag-itlog dyan tsaka nagpisa. Actually nung una ayaw nila mangitlog dyan, bali pinilit lang namin. Tulad pag malapit na sila mangitlog sa tanghali, ginagawa namin, binibitbit namin sila papunta dyan sa may pugad. Kasi nga gusto namin dyan sila masanay. Ito pala mga kabe, ito yung nagpisa dyan. Tuturo ko sa inyo mga nag-itlog na dyan tsaka nagpisa. So ito yung una, yung 18 yung sisiw niya ngayon na natira. May isa na po dyan na mahina na namatay. So 18 na natira. Tapos ito po siya yung naglimlim dito. Ganito naman yung setup na ito. Mas dinagdagan namin ng isang ganito para ayun nga, yung mga sisiw pag nagpisa hindi na tumatalon. Tsaka pag nangingitlog po, ayan, ito pinaka-itsura ng loob. Ako sa mga apps ng mga bata eh. Bakit? May mga anti-stress pa. Sino ba? Yung kita yung may naka-download na anti-stress. Baka mga virus yan, sis, hindi naman kaya? Hindi naman. Di ba yung mga pop-it, may mga pinaputok-putok. Ayan, tapos eto nga, kanina nagpisa lang to. Ay, hindi naman kanina nagpisa. Nilipat lang namin kanina. Ito naman, ang itlog niya, 9 plus 2, 17 lahat ng nilukuban niya. Kaya nag-17 po kasi yung mga itlog na huling napipisa ng ibang mga inahin namin. Yung pill namin na 24 hours ng walang kain yung ibang sisiw tsaka walang tubig. Pinapalimliman namin sa mga naglilimlim pa. So siya, maitlog siyang natira na 2 na andoon sa isang inahin namin na yon. Doon ko pinalukuban. Dito ko nilagay. So mga bukas, hoping mapisa yung isa, the next day yung isa. Tapos yung ending niyan, hindi na natin isasama kasi papatayin lang ng inahin, hindi na kilala. Ito yung unang setup natin. Ayun yung namin. Actually may isa pa kayong paitlogan doon. Ito talaga sa bayaw ko na to.
ano na yan, naka-stack na yan dyan. Para siyang maleta na maliit na bagbag. Okay din yan, pero mas prepared ko to kasi ito open space, malamig sa mga manok. May airflow or may, ano tawag dun? May ano ng hangin, tsaka dumadalo yung hangin ganon. Either tag-ulan o tag-init, okay siya. At the same time, mura na, tsaka malaki, tsaka pwede siyang isabit kung may ganito kayong kamalig. Okay siya, diba? And ito yung pangalawang setup. So, ito naman, nilagyan namin ng sako sa ibabaw. Tsaka makita yung mga kabin ang laki ng kulungan ng ganitong paitlugan. Actually, nagtry ako dati ng mga basket. Ano ang basket ngayon ng paitlugan ng BB? Nagtry din kami ng, alam niyo yung ano, yung natry din namin yung nasa Docs Farm pa ako. Natry po namin yung ano ng niyog. Maganda rin kasi tipid, lalo na napaka organic din. On raw yung materials na makukuha mo lang sa paligid nyo. Pero dito kasi sa amin wala naman kayo makukuhanan. At the same time, yung titingnan ko dito yung longevity, yung itatagal nung pinakapaitlugan namin para hindi na kami lagi nagpapalit-palit kasi pag ano magpapalit-palit ka talaga. Eto magato yung setup niyan. Ano na eh? Ito yung setup niyan. Every time na ano, yung pinakabungad na to, tinatanggal namin, 'di ba, pa-box yan kasi lalagyan to ng mga saging yata or gulay na dinideliver para hindi madurog yung mga gulay or yung mga prutas. And dito sa amin 20 pesos yata isa nito or 25, hindi ko na maalala, parang 20 alam ko sa pagkakaalala ko. Then tinanggal namin kasi ito yung open space, sa may ibabaw yung open space, tinanggal namin dito. Tapos etong part may sa ano talaga to, may nakasalo na. At tapos ito binuksan na namin, ito yung bali parang entrance ng manok. Sa baba meron chicken wire ba yung tawag dito. Tapos may tela, yung tela kasi nakakatulong yun para sa paglilimlim yung init, hindi masyadong kumalat. Kumbaga andun lang naka-circulate lang, parang nag-incubate lang. And may sako, nilagyan ko rin ng mga dahon-dahon na ganito, dahon ng damo, para talagang komportable din sa mga manok. Kaya pumisako yun sa taas kasi nung walang sako, may mga manok kami dito kasi ito yung kamalig nung bayaw ko. Tapos galing pa to sa papa niya. And ano, dito humuhulon yung ibang mga sisiw. So tinakpan ko na. As of now, 3 yan. Hindi kami masyadong gumawa pa. So if ever man gagawa kami ng isa pang additional, meron kami dito. 2 pa to. Dito pwede namin siyang ipwesto dyan. Binashare ko lang kasi dating nag-try na kami ng iba-ibang pugad. And so far, ito yung effective. Tsaka kahit marami siyang sisiw tulad nito, 18 nga yung pinisa nito dyan, hindi sila sikip talaga. Ang ganda. Ventilated na. At the same time, spacious pa or malaki yung espasyo. Tsaka komportable, at the same time matibay din yan kung hindi nababasa ng ulan. Hindi nababasa ng ulan or hindi siya basta exposed lang sa tubig tsaka araw. So ito, expect natin mga 1 year. Good pa yan within after 1 year, good pa rin yan. Ay mga advisable din siya. Ako lang ano ko lang sa inyo, masishare sa inyo kung naghanap kayo ng pugad ng manok. Ito easy lang din siya, sasabit mo lang din. Good talaga. As of now, mas okay sa akin to. Hindi ko alam kung ano yung mga gamit nyo sa paitlugan. Nakaranas na rin ba kayo na yung mga sisiw nyo pagkapisa, yung tipong ibababa niya yung sisiw nyo, may namatay na kasi naipit na talaga. So ayun yung pinakaano namin dyan. Tsaka ayun, matibay, spacious nga, ventilated, or yung okay yung airflow, hindi mainit para sa mga alagang manok. At same time, siguro hindi rin siya habulin, hindi rin siya takaw or attractive sa mga kuto or insekto sa pugad ng mga manok kasi open space nga siya. Wala naman masyadong pagtataguan yung mga insekto. Tsaka yung isa pa pala dito nilagay namin sa baba is karton. Kung wala po kayong mga chicken wire, pwede na yung karton kasi karton makakahingi kayo sa mga tindahan. Purpose lang yan is para
yung mga pagitan nga dito. May pagitan kasi ito sa baba, mas malalaki awang. Ayan o. Pakita ko na lang din para makarelate kayo. Malalaki awang, so pag hindi mo nilagyan yan ng karton or chicken wire, yung sisiyo pwedeng malaglag dito o hindi kayo itlog. Pag nag-itlog na gumulong. Tsaka kailangan talaga gawan nyo rin ng medyo pa-curve. Paano ba? Pag ganun. Basta palalim. Palalim po siya na space pag ganun. Para at the same time yung itlog, pag naglilimlim yung isang inahin, marami din siya kayang limliman. Tulad nga nitong isang nasa ibaba. Pinakamaraming na hatch to sa mga naging manok na inalagaan ko before. 18 or 19 yung pinisa niya. Kinaya niya yun kasi maayos yung kurbada nung pinaka-initlogan niya. So yung itlog na sasakop niya, ganon. Kahit marami. So ayan, may isang atay, isa, dalawa. Goods lahat ng mga papisa dyan. Walang problema sa pagkamatay ng sisiw. Dito yata, di ko alam kung may namatay. Pero di ko alam kung ano yung issue nun. Pero madalang talaga yung kaso nang naapakan sila. Kasi pagkapisapot ng mga sisiw, pag malakas-lakas na nandito, nasa gilid-gilid sila. Umaangat-angat na sila dyan. Ito, medyo matagal pa ito. And ayun lang, 3. So kung gagamitin nga namin to, dito to isa. Siguro yung isa doon. 5 kasi may mga inahin na kaming iba pa dito na at least naka-ready na po.